Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Ayan. Ang ating po mga children at napakabuti po ng ating Panginoon at patuloy niya pong ipinaparana sa bawat isa sa atin yung kanya pong pagmamahal, yung kanyang proteksyon sa atin at higit sa lahat yung kanya pong mga pagpapala na ating pong natatanggap sa araw-araw. Pwede po ba tayo yumuko at pansamandaling manalangin? Pinupuri ka namin at dinadakila ka namin, Panginoon. Ikaw po ay napakabuti sa aming mga buhay. Wala kang katulad, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, nagdiriwang ang mga laksang anghel sa kalangitan at kami rin dito, Panginoon, sa lupa ay nagagalak at nagpupuri sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, sa aming pong pag-aaral ng mga salita, dalangin ko, Lord, na i-anoint mo po ang salitang ito at patuloy na makarating sa puso ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We welcome the sweet Holy Spirit of Jesus, our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka po sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. Alam niyo, nakakatuwa po, natuwa ako kanina nung nakatayo po dito si Brother Roger. Kasi po, yung kanya pong testimony ay tumbok po dito sa akin pong isi-share sa inyo ngayon. Yung pong sinabi niya na, sino bang gagawa? Yung taong labas. Hindi po yun. Tayo po na narito sa gawain ng Panginoon. Tayo po ang gaganap sa lahat ng mga tungkulin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Yan. Ang titulo po na akin pong inihanda ay ang pamagat ay ang 10 abay. Sabi nga, this is a warning parable or pag sinabing parable, ito po'y talinghaga. Talinghaga ng pagbabala. Yan, pagbabala. And then ang ating pong text ay matatagpuan sa Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Maari po nating basahin. Matthew 25, verse 1 to 13. Sabi po rito, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas, thank you po, upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5 matatalino. Sapagkat ang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Dadapot ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan, na kasama ng kanilang mga ilawan, samantalang nagtatagal nga. Ang kasintahang lalaki ay nagagantok sila lahat at nangagkatulog. Dadapot pagkalahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. At nung magkagayoy, nagsipagbangon lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis sapagkat nangagmamatay ang aming mga ilawan. Dadapot nagsisagot, ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili. At magsibili kayo ng ganang ninyo. At samantalang sila nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga naghahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan, at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Dadapot sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangagkikilala, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng salita ng Lord at kayo pong mga nakikinig sa ating pong tema na ito ay sa inyo po ang topic na ito. Marami pong salamat. Ang implikasyon po ng talinghaga na ito po ay base na nakasentro dito po sa loob ng sambahayan ng ating Panginoon. At hindi po ito, yung tinutukoy nga ni Brother Roger, hindi po ito
yung sa labas. Meron po tayong mga 3 puntos. Una po ang 10 abay, ang lalaking ikakasal, at ang tiyak na pagdating. Alam niyo po, ang tradisyon po ng mga Pilipino, ang lalaki at ang babae, especially po ngayon ay February, alam niyo po ang February ay nakakakilig sa mga kababaihan at sa mga kalalakihan. Yan. Yung mga hindi nakakatanggap ng mga pears o chocolate, syempre expected nyo na bibigyan kayo ng inyong mga kabiyak. At yung mga kadalagahan naman, yung mga boyfriend nila. Yan. So ang tradisyon po, ito po ay nakagawian na ng mga Pilipino. At pag ang magkasintahan, nang sila nagkasintahan na, mag-engagement na sila. Mag-engage na sila. Yan. At so mag-engage na sila, magpaplano na sila kung anong araw, kung anong taon, kung ano yung kanilang paghahandaan sa kanila pong ikakasal. At magpapakasal na sila. Ngunit po dito sa mga Hudyo o yung mga Galileans, iba po yung kanilang engagement. Ang gagawin po nila, yung pong babae at lalaki ay mag-uusap-usap. Although pareho din po. At ang gagawin po ng isang Galileans na lalaki, kukuha po siya ng alak na hindi nakakalasing sa kupita. Ibibigay niya doon kanyang minamahal o sinisinta. And then, kung tatanggapin po ng babaeng Galileans yung kupita at kanyang iinumin, nangangahulugan po na tinatanggap na yung pagpapakasal o yung engagement ring na na-prepare po ng kanyang minamahal na lalaki. And then, magkakaroon na po sila ng pagkakasundo, yung tinatawag na betrothal or wedding ceremony. Yan. Kasi po sa totoo lang, kakaiba po yung kanilang pagpapakasal. Kasi po meron silang waiting time. Bakit ko po nasabi? Halimbawa po, yung pong Galilean sa lalaki at yung babae nagpakasal na, hindi po agad sila nagsasama. Yun po pala. Ang gawin po ng lalaki, siya po ay aalis, iiwan niya yung babae doon sa parents, at po ay magpiprepare para doon sa kinabukasan nila. Maghahanda siya ng kanilang kabuhayan. Ihahanda niya yung kanilang tahanan. Yan. At hindi lang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Ito po ay naglalas ng mga 1 taon. Sumatotal mga 1 taon. Yan po. Pero po, mas maganda sa mga Pilipino. Di ba po? Bakit? Kasi yung lalaki, kaya siya nagpaplano na mag-engage kasi meron na siyang magandang plan. Yan. Ipiniprepare niya na yung kanyang pamilya. Hindi po katulad sa mga Hudyo, magpapakasal, dun pa lang sila magpiprepare. Kaya ang gagawin, after ng 1 year na nakapagpundar na yung lalaki, or several months, siya po ay magkikita na sila. Magkakaroon ng tinatawag na wedding feast. Yung parang piyesta. Kasama yung kanyang mga abay. Yan. Doon na sila magdiriwang, and that's the time na yung po lalaki kukunin na niya yung kanyang minamahal. Doon na po sila magsasama bilang mag-asawa. So, tanong ko po sa inyo, anong gusto nyo? Yung style o yung sa mga Pilipino? Mga Pilipino, ano? Kasi bakit? Siyempre, prepare ni lalaki. Prepared na yon. May plano na yun eh. Diba? Kaya, saludo po ako sa mga lalaki o mga kalalakihan na kung sila ay nag-o-offer na ng engagement o sinasabi na nila yung kanilang pagpaplano, ibig sabihin, handa na silang lumagay sa tahimik. Yan. Yan po. So, dito po rin sa ating pinag-aaralan, yung pong tinatawag na lalaking kakasal, sa atin, kung titignan natin sa Biblia, ito po yung ating Panginoon na God is our groom. At tayo po yung mga tinatawag na mga abay. Hahanapin natin, ano ba tayo? Sa 5 abay na matatalino or sa abay na
mangmang. Yan po, alam niyo po, ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay nasa lupa, kaya po, naiintindihan ng mga Hudyo o yung mga Galileans yung sinasabi ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon nakikipag-usap sa kanilang lengguwahe. Hindi katulad po, pupunta kayo ng Bisaya. Ano po ang kanilang mga salita? Di ba Bisaya? O pupunta kayo sa Ilocos, Ilocos Norte, Pangasinan, Ilocano. Magsasalita ka ng lengguwahe nila. Kung hindi ka magsasalita ng lengguwahe, hindi nila maiintindihan yung sinasabi mo. So, ganun din po ang Panginoon. Siya po ay nagsasalita doon sa pamamagitan ng lengguwahe o tradisyon ng mga Hudyo. Ang ating pong talinghaga na sinasabi, ito po ay ibinigay ng Panginoon para sa lahat. At hindi po ito, kasi po marami pong mga hindi nakakaunawa sa salita ng Panginoon at napakalalim ng mga lingwahe. Minsan, yung pong mga parable ng Panginoon, hindi natin naintindihan. Kaya minsan, kailangan po humingi po tayo ng wisdom, especially pag yung pong tayo ay nagbabasa ng ating pong Biblia. Yan. Ang number 1 po ay tinawag na sampabay. Ito po ay matatagpuan sa Matthew 25, verse 1 to 5. Pinakita po dito yung 5 matatalinong abay. Yan. Bakit? Iniintay po nila yung pagdating ng ating Panginoon. At yung pong 5 abay naman na hangal, ano po, hindi po sila handa sa pagdating ng ating Diyos. At alam niyo po, yung mga abay, sa atin po, pag mag-aabay po tayo, especially ako din, nung nag-abay nung dalaga, hindi po white. Kasi ang white, isinusuot doon sa mga babaeng ikakasal. And sa atin po ngayon, sa ating pong tradisyon, iba't ibang kulay na ng damit ang sinusuot ng mga abay. Pag sinabi pong puting damit ng mga abay, dito po sa Biblia, ito po ay tumutukoy sa ating pong damit pang Kristiyano. Meaning, you claim you are a Christian. Amen po ba? Alimbawa po, pag puti ang damit mo, di ba napakaganda ng puti ang damit? Ako po talagang parang pure. Yung makikita mo yung purity. Kahit simpleng naka-t-shirt ka lang, pero puting-puti. Napakagandang tignan. At dito po talaga, ang simbolo po yung babaeng ikakasal ay puti. Kasi bakit? Handa po nilang salubungin ang ating Panginoon, yung mga babaeng ikakasal. Alam niyo po, nung way back na medyo matagal na rin po, nung ako po ay nasa Canada, mga babae po na medyo na-shock ako. Kasi po nakapanood po ako ng ikakasal. Hindi po puti. Black ang kanila. Yung po ang tradition kanila. Ang kulay lang po doon is puti and black. Pero ang highlights talaga doon na nakikita, yung mga tao naglalakad, parito, paroon, mga black po yan. Hindi sila mahilig sa green, sa blue, hindi po. Ang gusto lang nilang kulay ay black. Sabi nga, sa kanila is black is beautiful. Pero sa mga Kristiyano, white is beautiful and pure. Yan po. Sa atin po, kaya inihahayag po na ang puting damit o puting garments, ito po ay ang cleanliness ng ating mga puso. Yung malinis na puso. Bakit malinis na puso? Yung sinasabi na walang batik ng kasalanan. Parang sa Dalmatian, marami siyang batik. Sa atin po bilang isang Kristiyano, isusuot po natin yung spiritual nating buhay. At ang simbolo po ng spiritual na buhay, ito po ay puting damit. Yan po tayo. At alam po natin, pag ating tayo po ay lumayo sa mga kasalanan, kung tayo magsusuot ng puting damit o yung ating spiritual na damit, ano po, makikita ng tao ay malinis. Diba? Malilinis, makita ng Panginoon, napakalinis ng aking anak. Kumbaga wala siyang bahid
ng anumang kasalanan. And our reference today is the second coming. Ito po yung dapat handa tayo anytime. Kasi sabi nga, napapanahon naman talaga yung aralin na ito, itong ating tema na pagdating po ng ating Panginoon. So, babalik po tayo sa limang hangal. Sila po, actually nagdala sila ng ilawan. Tig-iisa po sila ng ilawan. Ngunit ano po yung hindi nila, nakalimutan nila. Ito po yung langis na tinatawag. Ang langis nila siguro, marami silang dinala. Ready kasi sila eh. Ready sila. Dumating yung time na, alam niyo yung kanilang ilawan na andap-andap na yung kanilang ilawan. Ibig sabihin ng andap-andap na yung ilawan nila, kailangan na nilang magpakalinis sa ating Panginoon. Tayo po, kailangan na po nating magpakalinis sa ating Panginoon. And yung pong oil o yung langis is required oil, ito po, it refers to spiritual na paghahanda natin sa ating Panginoon. Di ba po? At kailangan po, sabi nga, lagi tayong handa. Lagi tayong handa. Ang mga estudyante, pag may exam, laging handa. Pero maraming nangungopya, mga estudyante. Kaya, hindi po tayo dapat na ipawalang bahala yung mga langis na dapat nating dalhin. Ibig sabihin ng langis, yun yung mga spiritual sa ating mga buhay. Di ba po? Ano ba yung mga spiritual na buhay? Spiritual. Yung pong love. Yan. Kailangan lagi nasa puso natin yan. Yung love, pagmamahal, pagtitimpi, kabaitan, kabutihan, dapat lagi yan po ay nasa atin. And kung tayo po ay may mga oil o may langis, yan po ay napakainam. Ay kung wala naman pala, yan. Ay kung paano kung wala, sabing ganon, Kristiyano ka ba? Oo, yes. Kristiyano ako. May ID ka ba? Meron. Yun po yung sa ating palasak na sinasabing, may oil ka ba? Sabi niya, yes, meron akong oil. Pero wala naman. Kaya po, sabi nga, ang tanong ko po sa inyo ngayon, tanungin niyo po sa mga katabi niyo, may langis ba ang iyong lampara? Pakitanong nga po. Ayan. Ano pong sagot nila? Meron daw po? Ayan, meron. Dapat po, mayroon po tayong oil. Meron po tayong ready na oil. Yan. So, dito po sa Matthew chapter 25 verse 4 to 5, basahin po natin. Sabi rito, dadapwat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidla na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangag-antok silang lahat at nangagkatulog. Yan po. Ano po ibig kong sabihin dito? Ano pong ibig kong sabihin dito? Nangangag-antok. Ibig sabihin, nung araw, o alibawa, ngayong oras na to, nakilala mo ang Panginoon, naging Kristiyano ka, napakainit mo sa Panginoon. Napakainit mo. Ang saya-saya mo palagi. Nag-o-overflowing yung presence ng Panginoon sa buhay mo. Pero dumating yung problema sa'yo. Ano nangyari? Nag-backslide ka? Yan. Kaya po, sabi nga, kung kakapit po tayo sa Panginoon, yung ating paninindigan, kailangan po, huwag tayong bumitaw. Kahit anong mangyari. Anyway, yung tao, hindi naman, kaya ka naman nandito dahil hindi naman sa tao, di ba po? Kaya ka nandito dahil sa Panginoon. Yan. Kaya po lagi natin ilagay sa isip at puso natin, kaya ako nandito dahil sa Panginoon. Hindi po dahil kay pastor, sa akin, o sa aking mga magulang, o sa aking mga kapatid dito. Hindi po. Nandito po tayo para sa ating Panginoon. Yan. Kaya po tayo, yung sinasabing foolish bridesmaid, ito po yung mga nagsisimba na walang lampara. Pag-akyat dito, yay, praise the Lord, hallelujah. Pagbaba, balik na naman sa dati. Balik na naman sa dating gawi. Yon.
Halimbawa dito, hallelujah, praise the Lord, pagbaba. Pupunta sa kanilang tahanan, makikita ang mga kaibigan, mag-aapiran, sasabihin, puto maya, puto bongbong. Iba, sabihin, napakawalang kwenta. Yung ganun po tao, yun ay kalugian sa'yo. Bakit? Hindi mo inilagay sa isip at puso mo kung ano yung natutunan mo ngayong araw na ito. Dapat po, lahat ng natututunan natin ay nakaukit lagi sa ating mga puso. Kaya nga po, nakita niyo, napakalaki yung heart na ginawa ni Brother Edward. Yan. Kaya, ako po, personally, hindi po ako perpekto. Kaya, ako din po, katulad ni Pastor, kung sa pagdaan ng araw o every Sunday, o may nakikita po kayong hindi ka nais-nais sa amin, pwede niyo po kaming tapikin. Kasi po, kami bilang pastor, hindi po kami, sabi nga, habang itinataas namin ng Panginoon, ibinababa naman kami habang tinataas namin ng Panginoon, binababa namin ang aming mga sarili. Kasi ganun po ang lingkod ng Panginoon. Kung akin pong alalahanin, yung mga dati kong, ayoko nang ibalik. Kasi talagang nakakahiya ang ugali ko po. Kahit nung bata ako, masyado po akong suplada, tahimik. Pag ayaw ko sa tao, ayaw ko siya. Kahit sa mga kapatid ko, pag ayaw kong sinasabi niya, hindi kita kakausapin. Matitiis ko yan. Abuti man ng isang taon, hindi ko siya kakausapin. Kakausapin na, pero pabalag. Ganun po ako Parang andumi. Kaya po nung na-encounter ko ang Panginoon, ay grabe. Talagang, kumbaga, meron po akong alam niyo yung panyo, yung malaking panyo, may dala-dala ako Sabi kasi po sa amin, pag nag-encounter ka, kailangan magdala ka ng panyo. Nagtaka ako, bakit naman? Lagi naman ako may dalang panyo. Yung pala, totoo. Alam mo yung panyo, pipigain mo na Sa sobrang naisip mo, sa sobrang humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo. Kasi nakita mo, ang dumi-dumi ko pala Ang dumi-dumi ko. Alam niyo, napakaganda po yun na aminin po natin yung ating karumihan sa ating Panginoon. Kasi wala naman pong perpekto. At, di ba sabi nga, ang Panginoon nakisilip niya yung puso mo? Nakikita niya yung sarili mo. Yung radiologist, yan. Nakikita niya, na x-ray niya kung sino ka. Di ba po sa mga hospital? Yan. Nakikita niya yung problema. Halimbawa, ito, may problema, may sakit, may ganon. Ibig sabihin, yung mga nakikitang sakit, yun yung mga kasalanan na iyong nagawa. Kaya, magpatuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Kasi di ba minsan pag nakakagawa tayo ng kasalanan, parang nakakahiya lumapit sa Lord. Nasubukan niyo na po ba yun? Parang, Lord, nakakahiya naman tumingin. Kumbaga, Lord, nakakahiya lumapit sa'yo. Kasi alam mo, minsan marumi ka. Pero dahil hindi naman tinitignan ng Panginoon yung ginawa mo, diba sabi nga, lahat ng kasalanan natin, pag lumapit tayo sa Panginoon, Kanya binubura. Amen po. Wala siyang ititinitira. Kahit maliit, kahit tuldok, pag lumapit ka sa Panginoon, buburahin niya lahat ng ating mga kasalanan. Pero, gusto makita ng Panginoon, ano po? Yung puso natin. Yung totoong tayo. Yung totoong tayo. Hindi tayo magsisinungaling. Tama yung pag lumapit ka, hindi naman talaga umiiyak ka Umiiyak ka bakit? Kasi nalulungkot ka. Meron yung umiiyak ka bakit? Nag-uumapaw yung pagmamahal mo, yung pagpapasalamat mo sa Panginoon. Yun ang nakikita ng Panginoon. Ayaw niya ng kasalanan. Gusto niya yung ikaw. Ay, salamat, ang anak ko tumindig. Ay, salamat, ang anak ko lumapit sa Panginoon. Alam niyo na, ang saya ng Panginoon. Napapangiti natin ng Panginoon. And God is delighted in our heart. Alam mo yung kagalakan ng Panginoon? Yung sabi niya, ang anak ko bumalik na. Niyakap ka na ng Panginoon. Ganun po. At wag pong, kung pipili tayo, piliin natin yung 5 matatalino. Bakit? Matalino tayo, amen? Kasi nandito tayo ngayon sa gawain ng ating Panginoon. Yan po. So kung meron po tayong mga kamalian, ituwid po natin yun. Tuwid. I mean, hindi yung banking-banking. Tuwid po. Kasi gusto ng Panginoon
ay makita niya sa kanyang pagbabalik, tayo po ay nakasuot ng puting garments, puting damit. Yan po ang nais ng Panginoon. Sabi po dito, sa Colossians chapter 2, Colossians chapter 3 verse 2, sabi ito, ituon natin ang isip natin. Saan po natin itutuon ang isip natin? Mga bagay na nasa langit, hindi ang mga bagay na nasa lupa. Yan po ang ibig sabihin dito. Meron pong dito po sa Matthew chapter 22 verse 11. Basahin po natin, napakagandang kwento po ito. Sabi rito, dadapat pagpasok ng hari upang tignan ang mga panauhin at doon nakita niya isang tao na hindi nararamtan ng damit damit kasalan at sinabi niya sa kanya, kaibigan, pumasok ka rito na walang damit kasalan at siya'y naumid. Na magkagayon sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin siya ang mga paa at ang mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Meron pong isang lalaki na hindi nakadamit pang kasal. Naumid siya, natahimik siya. Hindi nga pala siya karapat-dapat doon sa lugar na yon. Kaya po, pagsikapan po natin na sa bawat oras ng ating buhay, kailangan po tayo ay nakadamit ng kulay puti. Minsan, kasi nagre-reflect ang Panginoon sa buhay natin. Pag nakita niya, yan, Kristiyano yan. Sino nagre-reflect sa kanya? Di ba ang Diyos? Kung may ginawa siyang kasalanan, sabihin niya, sino nagre-reflect dyan? Siyempre, demonyo. Di ba? Kaya po yun na naman, yung February 3, yan, nagre-reflect dun sa aming kakaharapin ay demonyo. Yan po. Kaya, yun nga po, hinihingi namin na panalangin niyo po kami kasi iba pong laban to. Actually, hindi lang naman po namin laban ni Pastor to Laban po to na iglesia. Yun nga po, sobra ng ginawa po niyang pagsira dito sa iglesia natin. At sabi nga, hindi po yan magwawagi di ba? Bakit? Sino ba ang kakampihan ng Panginoon? Yung taong labas o taong loob? Taong loob. Kaya tayo po yung taong loob. Basahin po natin sa, okay. Dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Yan. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Sabi dito, dadapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti at mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan, dapat tinanggihan ang kapangarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. These are the people inside the church. Sa iba't ibang church, makikita po iba't ibang mga galaw ng tao. Yan po. Kaya, we cannot judge. Hindi po tayo pwedeng mag-judge. Ang Panginoon lang ang mag-judge sa bawat isa. Especially dito sa loob ng ating iglesia. Kaya po, sabi ko sa inyo, alam niyo, napakaganda po yung lagi kong nababanggit sa inyo na be humble.
Kasi, hindi mo naman talaga nakikita yung sa likod mo di ba? Kayo po, nakikita niyo ba yung sa likod niyo? Brother Rico, hindi mo nakikita. Ngayon, may nakikita ka sa likod mo? Meron, si Brother Froilan. Ayan. So, kakalabitin ka ni Brother Froilan. For example lang po ito kakabitin ka ni Brother Froilan. Sabi mo, Brad, meron akong nakita sa'yo, ganun. Anong gagawin ni Brother Rico? Sasabihin niya ba, huwag kang ang ganyan, hindi naman totoo yan Nag-react ba? Hindi siya magre-react. Bakit? Alam niya kapatid niya yan Iko-correct siya. Ayaw niyang mapahamak si Brother Rico, di ba? Ang gagawin ni Brother Froilan, iko-correct niya yung kapatid niya. Ganun yung love. Ganun yung pagmamahal, di ba? Love one another. Tayo po, bawat isa po sa atin, kailangan po tayo nagbabantayan tayo. Yan po. And then, sabi rito, 2 Timothy chapter 3, verse 4 to 5. Tuloy natin po yun. Balik mo sa chapter 4. Mga lilo, mga matitigas, ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, dadapot tinanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaya po tayo, lagi po nating iwaksi ang lahat ng mga marurumi. Yung marurumi talaga. Pag nakakita ng kasalanan, ay, marumi yan, ayoko yan. Yung parang marumi, alimbawa, lamesa. Hahawakan mo ba yung lamesa? At ipupunas mo sa mukha mo. Di ba hindi? Anong gagawin mo? Pupunasan mo yan. Ano yung simbolo ng pagpunas? Ito po ay ang paglapit mo sa ating Panginoon. Di ba po? Bakit? At ang gagawin ng Panginoon? Pupunasan niya. Yan. Kaya po, ito pong mga 5 hangal na abay, sila po yung mga mapagkunwari. Fake yan, fake, sabing ganun. Yung ang saya-saya, hallelujah, hallelujah, paglabas, hindi naman pala hallelujah. Ibig sabihin, hindi naman totoo yung nasa puso niya. Kaya po dito sa atin, wala pong fake dito sa atin. Amen po ba? We are all genuine. Mga talagang puro tayo. Amen po. I-claim natin na puro tayo. Sige, sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, puro tayo Okay po. Sabihin mo, puro tayo. Ibig sabihin, we are pure. We are genuine. Tunay. Hindi tayo authentic. Hindi tayo yun ang gagaya o sinasabi class A, class B. Hindi po tayo. Genuine po tayo. Ganyan. Bakit? Tayo yung pinili ng Panginoon. Narito nga tayo sa loob di ba? Pag wala tayo sa loob, siyempre nasa labas tayo, di ba? Pero mas pipiliin natin palagi ang nasa loob. Loob na ibig sabihin, loob na ang Panginoon ay nasa iyong puso. Yan po. At ang langis po, ito po ang simbolo na tayo ay pagtutuwid o yung pagsama ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Yung langis, yan po yung simbolo. Kasi nandito na yung Holy Spirit sa buhay natin. Kasama na natin. Kaya kung kami ni Joshua ay naglalakad dyan, sasabihin nila, yan yung mga nagkakantahan doon sa taas. O diba? Nagre-reflect tayo Pero pag ang ginawa namin, o halimbawa si Joshua naglalakad, yung batang nakipag-away. Yun nga po, si Joshua. Kaya, sabihin, nagre-reflect. Kaya tatanungin nila, peke naman yan O yan. Kaya, kung nasa loob si Joshua, at pinipilit na niya naman niyang maging tunay na Kristiyano, kaya sasabihin, yan, Kristiyano talaga yan. Napakasarap po na ating nasabihin, sabihin, hindi natin kinahiya. Born again ako, Christian ako. Ako po talaga, meron po kami magkakaibigan, may birthday, yan. Siguro na umay na po sila sa akin. Although may karaoke po, kumanta ko. Pero ang kinakanta ko, yung mga worship song. Lahat po yon. Hanggang sa sila naman ay nagkakwentuhan, sabi ko, kayo naman kumanta, sabi ko. Kasi kumakanta na ako. Hindi. Sabi niya, kanta ka lang. Sabi nagustuhan nila yung kanta ko. Kasi bakit? Alam niyo yung minsan kakanta ka tumatago sa puso. Yan. Kaya, although hindi naman sila pamilyar, pero alam ko, at the back of their mind, nakikinig sila yung mga awiting makalangit. Kaya napakasarap po na makinig ng mga awiting makalangit. Kaya sa bahay natin, para po
mawala yung mga espiritu na gumagala, gustong pumasok sa mga bintana at pintuan natin. Anong gagawin natin? I-volume mo yung iyong worship song. O kaya kumanta ka habang nagluluto ka, nagpiprito ka, kanta ka. Yan. Kaya po kung gusto po ninyo, yung mga kopya natin dito, andito naman po yung worship team. Pwede po kayo manghingi ng copy. Or sabihin yung title, and then i-google nyo, para pag sa bahay, habang nagluluto kayo, yan, kayo po ay umawit. Masarap po talaga. Parang alam nyo yung pag umaawit kayo sa Panginoon, kumpleto ang buhay nyo, amen? Kaya pag halimbawa gusto nyo umawit sa Panginoon, sabihin nyo lang po kay Pastor, Pastor, gusto ko umawit sa Panginoon. Nako, napaka-welcome. Napaka-welcome po. Kasi bakit? Dahil alam ko, I'm sure, aawitan niya yung Panginoon. Amen. Huwag po kayong mahiya. Kung gusto nyo umawit sa Panginoon, sabihin nyo, aawit ako. Ang pulpit po na ito ay para sa lahat. Kung gusto niyo po umawit sa Panginoon, welcome. Umawit po kayo. Amen po. Yan. Kaya po, and our topic is a warning to every believers here in our church. Kaya wag po nating balawalain. At abusuhin ang banal na Espiritu Santo. Huwag po nating abusuhin. Dahil sasabi natin, mabait ang Panginoon, pag lumapit tayo, patatawarin tayo. Wag naman po tayo mag-aabuso. Oo nga, hindi po tayo matitiis ng ating Panginoon. Di ba po? Pero wag naman po tayo umabuso. Kasi tayo binibuild up ng Panginoon bilang isang tunay na Kristiyano. Wag na po tayong bumalik dun sa dati. Yung mga devil devices na ginagawa natin, wag na po nating gawin yun. Kasi baka madatnan tayo ng Panginoon na hindi tayo handa. Meron po akong i-share sa inyo. Meron pong isang pastor, siya po ay sa isang meeting, isang kumpanya, in-invite yung pastor na mag-share ng salita ng Diyos doon sa meeting nila. Parang conference. So, in-invite po siya, nanalangin siya, nag-share siya ng word, nag-exhort siya. And then after ng exhortation, lumabas na po yung pastor. And then may lumapit sa kanya isang lalaking, matipunong lalaki. Machong-machong lalaki. Gwapo. Handsome. Sabi nga, tall, dark, and handsome. Tapos, sinalubong niya yung pastor. Sabi niya, Pastor, pwede po ba kayo makausap? Sabi niya, alam niyo, Pastor, sa totoo lang, sabi niya, pinersonal niyo ako eh. Sabi niya gano'n. Nagulat ngayon yung pastor. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi lahat ng sinabi mo, ako yun, sabi niya. Bakit? Tinamaan po yung tao. Sabi niya, Pastor, kasi hiwalay ako. Sabi niya, gusto ko ipanalangin mo ako na bumalik uli yung pagmamahal ko sa aking asawa. Kaya sabi niya gano'n kasi mahina ako. Kaya sabi niya, kaya nung time na yon, ipinag-pray po siya ng preacher na kanilang invited. And then number 2, sabi rito, ang lalaking ikakasal. Ito po ay sa verse 6 ng Matthew chapter 25. Sabi rin dito, subalit ng ating gabi na ay may sumigaw, narito ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin niyo siya. Ayan po. Ano po ito? Narito ang lalaking ikakasal. Is it excited na ang Panginoon darating na? Sabi rito, lumabas na kayo. Pag sinabing lumabas na kayo, ito yung simbolo ng pagtunog ng trumpeta. Ang sabi rito, salubungin siya. Yan. Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Tanong,
Ready ka ba na salubungin ng Panginoon? Yan, napakasarap pakinggan. Ready na. Bakit? Tutunog na yung pakakak. Alin niyo yung pakakak? Yung po yung trumpeta. Yan. Sabi ko po dito, your decision is your decision. Kahit nakadamit ka ng puti, may lampara ka, pero wala kang langis, it's useless. Useless. Wala. Sayang. Sayang yung naumpisahan mo. Kaya napakainam po talaga at kailangan po talagang laging nakaputi tayo. Yung ating garments, white garments po. Di ba po? Paano na lang kung dumating ang Panginoon, hindi ka ready? Sayang, di ba? Sayang. Yung sinasabing ano ba yung huling araw? Noong 1948 po, ang lahat ng mga Hudyo ay nag-scattered. And then, dumating yung 1948, ang lahat ng Hudyo ay, mali po. Noong 1948, yun po yung panahon pala na ang lahat ng na-scattered o yung nagkawatak-watak na mga Hudyo ay nagsiuwian na. Nagsama-sama na sila. 1948, tandaan ninyo. Ano na lang po ang hinihintay natin? Kasi nasa Bible yan eh. Kaya assignment nyo po, magbasa po kayo ng Bible. Nung nagsiuwian na yung mga Hudyo, ano na yung hinihintay natin? Last. What is our waiting? Isa na lang hinihintay natin. Ito po yung pagtunog ng trumpeta. Yan, makakarinig tayo ng announcement. Sabi rito, narito ang kasintahan lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. That is the big announcement. Ito po ay manggagaling sa kalangitan, sa anghel ng Diyos. And that is the coming, the second coming in the arriving of the group. Kaya maging excited po tayo. Kaya ang tanong dito, did you repent your sin? Always check your oil. Always check your oil. I-check mo, may oil ka pa ba? Baka natuyo na yung oil mo, kaya magmadali ka, magkumuhog ka. Maglagay ka uli ng oil. Mag-ready ka ng oil. Ibig sabihin, you need to examine your faith. Examine yourself. Baka wala ka na sa Panginoon. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 13, verse 5. 2 Corinthians, yan. Sabi rito, siyasapin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangag sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman na sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na kung kayo'y itinakwil na. Yan. Kaya bantayan po natin yung ating mga sarili. Baka nag-praise the Lord tayo, nag-hallelujah tayo, ay hindi na pala tayo nasa panig ng ating Panginoon. Kailangan yung willingness to obey, nandun palagi yon sa atin. Kailangan po, sumunod tayo sa Panginoon kahit mahirap. Kahit mahirap. Alam mo yung kahit na sa totoo lang yung pinapatay na yung physical mo. Physical na ugali. Hindi po yung physical na body. Yung physical na ugali mo, kahit masakit, kahit na sinusugat-sugatan ka na. Kasi bakit? Kasi mahirap di ba? Minsan, yung pride mo masakit. Pero dahil willingness to obey nga tayo mga Kristiyano Dapat talaga sumunod tayo Kahit nasasaktan na tayo, kahit na yung halimbawa asawa natin, alam nyo na hindi maganda yung mga sinasabi sa atin, sa inyo, o yung mga misis, merong masama sinasabi sa mister, o yung mister may sinasabi sa misis. Di ba? Ano po? Kailangan yung mga watch yourself. Kailangan bantayan mo yung bibig mo palagi. Bantayan mo lagi yung isip mo.
Bantayan mo lagi yung puso mo, bantayan mo lagi yung tenga mo, at higit sa lahat yung bibig mo. Lagi nating bantayan ang ating mga buhay. And then, sabi dito sa 2 Corinthians, 2 Timothy chapter 2, chapter 4, verse 2. 2 Timothy chapter 2. Yan. Sabi rito, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ayan o, ang laki. Sabi rito, balik mo po. Sumuwata ka, sumuway ka. Ibig sabihin, dito po sa loob yan. Kaya yung nababanggit ko kanina na kinalabit ni Brother Froilan, si Brother Rico, yung, sabi ko nga, di ba, hindi natin nakikita yung sa likuran natin. Yun yung sumuway ka, sumuwata ka. Ibig sabihin, tayo pong magkakapatid, handa po tayong makinig sa kung ano man, hindi nga kasi natin nakikita yung na ating nasa likod. And then sabi rito, ipangaral mo ang salita. Ayan, ipangaral mo ang salita. Kaya tayo mga nasa loob, ipangaral po natin ang salita ng Diyos sa labas. Pero, ito po ang diferensya. Hindi po tayo makakapangaral sa labas kung mismo ang ating mga sarili ay hindi po nabago. Parang wala po tayong karapatan na mangaral ng salita ng Diyos kung tayo ay marumi. And this verse is pertaining to us sa Christian inside here on our church. Kaya sabi dito, walang pinipiling panahon. Walang pinipiling panahon. Alam mo yung nandun ka sa ospital, tapos, halimbawa, meron kang binabantayan na may sakit sa iyong kamag-anak, nagpunta ka doon, dito sa iyong katabi, hindi ka ba pwedeng lumingon man lang at ipanalangin mo yung katabi? Alam mo, pag ginawa mo yon, sabi ko sa inyo, napangiti yung Panginoon, higit pa, yung mga laksa-laksang anghel sa kalangitan ay magsisipag, palakpakan, matutuwa, higit ang Panginoon. Kasi bakit? Nagpapagamit tayo sa Lord eh. Minsan po, meron kaming dinalaw, hindi ko lang 2 years ago, meron pong isang bata na amin pong dinalo ni Pastor sa Pasig, kasama ng mga kabataan. Pinanalangin namin siya. Alam niyo na, pastor kasi eh. Kasi ang pastor, makikita niya, alam mo, yung isang tao, may kaluluwa yun eh. Yung mga katabi, talagang ipinanalangin. Talagang pinuntahan, Pastor Benny pinuntahan niya, pinanalangin niya. Ganon. Alam niyo yung nakaka-good vibes. At nakakahawa yun. Di ba kinahawa sa ganon? Nakakahawa yun. Yun yung mga bagay na dapat na mahawa tayo. Na kailangan ipalaganap natin yung salita ng Diyos. Ipalaganap natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Yung mga nangangailangan ng kaligtasan, dapat, atin po silang lapitan, atin silang ipanalangin. Hindi po pwede yung tayo po Kristyanuhan, pero hindi naman. Sabi, born again, sa kapangpangan, borbolen. Akatuwa po. Borbolen, yung sabihin, kunyari lang. Hindi totoo. Kaya, tayo po, mga Kristiyano, yung tunay na Kristiyano, tunay na sundalo ng Panginoon, kailangan yung laban. Kasi ang laban natin, ang kaaway natin, ano po ang kaaway natin? Ano po? Sabi sa Timothy chapter 5, verse 8, chapter 5, ano po? Sabi rito, be sober, vigilant. Sabing ganon. The adversary, the devil is walk like a roaring lion.
and seeketh when he may devour. Ibig sabihin, nariyan ang kaaway. Nagbabantay yan. Gusto kanyang sagpangin. Kaya kung nakasuot ka ng puting kasuotan, matatalo mo siya. Makakasaot mo yung kaaway na yan. Kaya po, sabi rito, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Yan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Ang sabi rito, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangangaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Ulitin ko po, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. So ang tanong, alam ba ito ng mga nasa labas? Pwede pong may sumagot? Hindi. Sino ba ang tinutukoy dito? Yung mga lubos na nakakaalam. Ito po yung mga nasa loob. Tayo po yun. Alam natin yung pagdating ng Panginoon. Kaya napaka-importante po tayo ay magpaghamit sa Panginoon. Atin pong i-share ang salita ng Diyos because God is coming soon. As soon talaga. Kaya po, sabi nga rito, katulad ng isang magnanakaw. Yung magnanakaw, hindi naman magnanakaw yan kung hindi gabi. Pwede, madaling araw. Gabi. Favorite niya talaga ang gabi. Kasi nasa dilim yan. Kaya po, although tayo mga nasa kaliwanagan, kailangan po ay magningning yung ating kasuotan. Alam nyo, hindi lang po kasuotan na puti. Yung kumikinang na puti ang ating kasuotan. Tayo po bilang mga abay, yung mga 5 matatalino, kailangan po lagi tayong ready doon sa pagdating ng ating kasintahang lalaki. Are you excited? Amen. Yun po, sige palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi rito, sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, mga minamahal, yamang taglay na natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Ang tanong, kung wala ka bang pagkatakot sa Diyos, ay magkakasala ka ba? Tanong ulitin ko, kung wala kang takot sa Diyos, magkakasala ka ba? Yes. Bakit? Wala kang fear of the Lord. Kahit ano okay lang. Hindi tayo okay pag ganun, mga kapatid. Hindi po tayo okay. Kaya po yung simbolo ng puting damit na kumikinang, yan po ang dapat nating damitin sa ating katawan. And ano po yung sabi sa Romans chapter 12 verse 1 and 2? Yan. Pwede po bang basahin natin sabay-sabay? Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, nang inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. And sabi nga rito, let's offer our life to our God, holy and
acceptable to our Lord. Malinis sa kanyang harapan. Walang bahid ng dungis o anumang kasalanan. Kaya ba natin? Amen po ba? Yan. So, kaya natin. Isa pa po. Kaya po ba natin? Amen. Basahin po natin sa 1 John chapter 2, verse 16. Sabi dito, sapagkat ang lahat ay nangagsa sa libutan. Ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sabing ganoon sa English, the lust of the flesh, the pride of life, and the love of the man is not of the Father, but it's of the world. Hindi yan sa atin. Sapagkat tayo ay nasa loob. Kaya po, inaasahan po ng ating Panginoon na tayo po ay lalakad at maghihintay sa ating Panginoon na nakasuot ng puting kasuotan. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo? Hallelujah. Sa ating pong paglapit sa ating Panginoon, alam ko po na nais ng Panginoon na mamuhay po tayong sakdal na banal. Although napakahirap po. Ngunit yun po ang requirements ng ating Panginoon. Sabi nga, no spotless, no blameless, walang batik. At lagi po nating ilagay sa ating puso yung pagkatakot sa Diyos. Sapagkat kung wala po tayong pagkatakot sa ating Panginoon, it's so easy to us to make sin. Madali po tayo magkasala. And let's always be ready. Let's always be ready because the time is near. The time is come. And the time is at hands. Malapit na po dumating ang ating Panginoon. Kaya po, lagi po nating bantayan ang ating mga sarili. Sa oras na ito, lumapit po tayo sa Panginoon. Pasuri po tayo sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, we thank you, Lord. Yes, oh God. At your feet. Maaari pa ba tayo lumapit ngayon sa ating Diyos na buhay? Hallelujah, Lord. In your presence, there is fullness of joy. Hallelujah, hallelujah. There is nothing, there is no one who compares with you. Yes, O Lord, and pleasure. Sige po, tati po, itaas ang ating kamay. Worship you. Hallelujah, hallelujah. Shikaragala Bashanda. Hallelujah.